Welcome again guys sa aking YouTube channel para sa ating episode 3 ng Samurai X Tagalog version. At bago po natin simulan ang ating video ay kung hindi ka pa nakapag-subscribe sa aking channel, huwag pong kalimutan mag-subscribe at pakiclick na rin ang ating notification bell para lagi kayong updated kung may bago tayong video. At huwag na po natin itong patagal pa guys, tara simulan po natin pagkatapos ng ating intro. Magdirigma ng kalungkutan ang lalaking tumapos sa kanyang nakaraan. Ang paaralan ng Kamiya ay sinimulan na ang landas tungo sa pagbabago. Sa tulong ni Kenshin ang mamamaslang, idinagdag din namin si Yahiko bilang una kong mag-aaral. Ngayon, sisimulan na natin ang pagsasanay. Magsisimula tayo sa paghinga ng malalim. Ipikit mo ang mga mata mo. Ito ang unang hakbang ng estilo ng Kamiya Kashin. Yahiko! Sandali lang! Sumana ako sa estilo ng Kamiya Kashin! Kailan mo ba kasi ako tuturuan ko paano tumalo ng kalaban? Di ka dapat ganyan mag-isip! Gumamit ka ng sandata upang protektahan ng mga tao! Protektahan ng mga tao! Kenshin! Nandito ako para maging malakas, hindi para matuto na estilo na magpoprotekta ng tao. Gusto ko matuto na estilo na makakatalo sa mga kalaban. Wala akong intensyong ipasa ang estilo sa bagong henerasyon. Bakit? Ang guro mong si Binibining Kauro magtuturo sa'yo. Sandali lang! Heto, para sa'yo. Rice ball! Nakakainis! Si Kenshin! Napakalupit niya! Oo nga. Pagkatapos niyang sabihing magpapalakas ako! Ginawan niya ako ng kasunduan sa isang pasaway na katulad mo. Bakit ba hindi mo kainin yung ginawa mo? Dahil mas masarap kasi yung gawa ni Kenshin kesa yung sa akin. Alam mo ikaw, sa tingin ko may mga pagkakapareho tayo at nakikita ko ang sarili ko sa'yo. Pakiramdam ko, meron ako nakababatang kapatid. Sa totoo lang, alam ko naman talaga malakas ka eh. Pero pagkatapos ko makita si Kenshin, pero kakaiba siya. Ano kayang ginagawa ng isang malakas na katulad niya sa isang hindi kilalang paaralan katulad nito? Teka, Kaoru! Ano ba si Kenshin? Ewan ko. Ano kaya ang nakaraan niya? Pakiramdam ko, marami na siyang napatay eh. Alam ko na! Siguro nung araw, isa siyang gangster! Isa siyang gangster! At sigurado kung hinahanap pa rin siya ng mga pulis! Ang astig! Totoo yun. At anong dahilan bakit siya nagagala? Isa siyang imperialista na ginawang posible ang revolusyon sa Meiji. Isang misteryo kung bakit si Kenshin ay naglaho sa dulo ng kaguluhan sa rehimeng Tokugawa. Ang sabi ng iba dahil daw nakapatay ng taong hindi naman sangkot. O baka dahil marami siyang alam na sikreto. Kaya naman, pinaghahanap siya ng bagong pamahalaan ng gobyerno. Yan ang... Teka! Yan ang tanghalian ni Binibining Kauro! Ibalik mo yan! Ang baliw na yun. Bakit nililihim niya? Nag-aalala rin ang mga tao para sa kanya. Ngayon, magsabi ka sa akin ng totoo, Kenshin! Huh? Alam kong hindi ko dapat inuungkat ang nakaraan ng ibang tao. Pero... kasi alam mo, hindi ako dapat ang nagtatanong ng ganito. Pero pwede mo bang sabihin sa akin ngayon ang mga... Ha? Ano yan, Kaoru? Day! Nasaan po si Kenshin? Umalis siya para bumili ng tokwa. Mamaya na ang pesta, kaya magluluto siya ng marami para sa pamilya ko. Ganun pala. Anong gusto niyo? Dalhin mo kami sa punong ministro. Magpakilala muna kayo bago humingi ng pabor. Ikaw! Teka, ako ang pangalawang guro, Kaoru Kamiya. Anong kailangan nyo? Mga wala kayong galang. Hindi mo ba alam ng mga pulis kami?
Alam nyo, kahit naman ang sanggol, alam na mga pulis kayo pag nakita kayo. Chief, si Kenshin Himura. Ang Batusay ay narito. Ano? Batosay? Ang ibig ba niyang sabihin si Batosay ang mamamaslang? Si Kenshin? Marami sa pinaghihinalaan naming Batusay, ang umamin na ang totoong mamamaslang ay nasa paaralang ito ngayon. Ang pagtatago sa kanya ay isang krimen laban sa gobyerno. Tandaan niyo yan! Teka lang, ano bang ginawa ni Kenshin? Sabihin nyo! Sikreto yun ng gobyerno. Ang lalaki naghihintay sa labas ang tanging nakakala. Hayaan mo kami mag-imbestiga. Teka, sandali! Gusto mo bang maparusahan ng kamatayan kasama ang Batusay na yon? Yay ko! Sabihin mo kay Kenshin na huhulihin siya kapag bumalik siya! Kaoru! Bilisan mo! Oo, sige! Hoy! Sandali lang! Mali ka rito! Hoy! Bata! Kenshin? Malapit na. Mahahanap kita. Malapit na kitang makita. Himura, ang mamamaslang. Bilis! Bilis! Ako rin! Kapag nadapa ka, matatapon ng mga tokwa. Kaya mag-iingat ka. Tingnan nyo, may dala sa sandata. Aba, matapang ka ha? Ang lakas naman ng loob mong magdala ng sandata. Sa harapan pa namin mismo. Eh kung magduelo tayo, hahayaan kita pag nanalo ka. May mga bata. Kaya ang mabuti pa, wag na lang. Isa pa, baliktad ang talim nito oh. Baliktad na talim? Hindi ka makakapatay ng tagagamit yan! Walang silbi! Sinayang mo lang ang oras namin! Ken? Ken? Wala na sila. Huwag ka na matakot. Mga salbahe sila. Dapat kang humingi ng tawad kapag nakatapon ka ng bagay. Oo nga no, tama ka. Oo nga, tama kayo. Magsitabi kayo! Bigyan nyo ng daan ang mga pulis na mandirigma! Pulis naman dirigma. Pag nanakaw ka, ito ang dapat sa'yo! Tama na, maawa po kayo sa akin. Tumahimik ka! Papakiusap, parang awan nyo na, patawarin nyo na siya. Nagnakaw siya pero isang bimbo lang naman yun. Ang mga pulis naman dirigma, hindi na dapat nakikialam sa maliit na gulong tulad nito. Kaya na namin to. Teka nga, tinuturuan mo ba kami kung ano ang dapat naming gawin, ha? Wala kang pakialam kung mga pinunuman kami ng Satsuma. Eh, hindi. Ang ibig kong... Umalis ka na. Aba, mukhang may gusto ka pang sabihin ah. Kami ang mga piling grupo. Kami ang mga pulis na mandirigma. Hindi katulad nyo, pwede kami magdala ng sandata. At pinahihintulutan kami ng gobyerno na kumitil ng buhay ng tao. Sige, labanan nyo kami! Tatantarin namin kayo! Kenshin! 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 Nasaan ka? Pakiusap sandali. Bakit pati ang ama ko? Dahil kinampihan niya ang kriminal. Ama! Saka dyan, nakaharang ka! Pakiusap! Pakiusap, tulungan ninyo ako. Inosente ang ama ko! Pakiusap! Arestuhin din ang babae. Itigil mo yan! Ha? Hindi ko alam kung anong nangyayari pero mukhang nanggugulo kayo rito! Ayos ka lang ba? Turuan nyo sila ng leksyon. Pugutan ng mga ulo. Kailangan namin pumatay paminsan-minsan dahil yun ang likas na hilig namin bilang mandirigma. Ano ba? Bitiwan mo nga ako! Puputulan ng ulo? Imposible. Parang inosente sila. Para ito sa katahimikan ng lugar. Ang alisin ng mga masasama upang mapigilan ang mga krimen na pwedeng mangyari. Ikaw ang masama! Tumigil ka, papatayin ka rin nila. Oh, nasaan ang tapang mo, bata? Wag! Gawin mo na. Sige. Wag po! Wag, tumigil ka! Sandali! Ha? Kenshin! Wag! Kenshin, tumakbo ka na! Maraming taong tumutugis sa'yo!
Sino ka? Anong pangalan mo? Kenshin Himura. Pinipigilan kayo ng lahat ng tao. Kung talagang sangkot sila sa isang krimen, ako na ang humihingi ng kapatawaran. Ano? Ibig sabihin hindi ka natutuwa sa amin? Sa lugar na to ng Tokyo, dapat lang nasigurado ka sa sarili mo sa pagdadala ng sandata. Isang duwagang lalaking yan. Hindi, sigurado ako. May naaamoy akong dugo galing sa kanya. Nandun siya! Nakita ko! Pulang buhok at may ekis na pilat sa pisngi. Kamukha ni Himura yung nakikipaglaban sa mga pulis na mandirigma ngayon. Tigil! Habulin sila! Medyo masakit to! Hindi ko ayaw! Nahuli na si Kenshin! Sandali! Ibaba mo ang sandata mo. Hindi maaari. Makinig kayo, patayin sila ng isa-isa. Sige. Hindi na to tama! Hindi na kami pwedeng manahimik lang! Oo nga! Hindi tama yung mga ginagawa nyo! Tama na yan! Ang lalakas ng loob niyong insultuhin ng mga pulis na mandirigma. Hindi pabor ang pamahalang batas sa pagsalungat ng krimen. Arestuhin silang lahat. Gamit ang sandata. Wala akong pakialam sa mga taong lalaban. Patayin sila! Huwag na huwag niyong tatangkaing sakta ng mga inosenteng taong ito. Kung gusto niyo na makakalaban, nandito ako. Sumugod na kayo kung gusto niyong gumapang sa lupa. Itinatatag na ngayon ang pagtatanggol sa sarili. Patayin siya! Ngayon, nag-iisa ka na lang. Mangangako ka sa mga mamamayan na ito na hindi ka na ulit mga-api. Pagkatapos, kung gusto mo, pwede mo na akong hulihin dahil nilabag ko ang batas sa paggamit ng armas na baliktad ang talim. Tama na ang pagbibiro! Sa tingin mo ba gagawin ko yon? Kenshin! Tumabi kayo! Huwag kayong harap! Sabi-sabi! Naku, ito eh! Ang lalaking ito ay si Himura ang Batusay! Ang tindig na yon! Ang pinakamalakas na estilo sa Satsuma, ang estilo ng Jigen! Sa dibdib! Ang estilo ng Jigen ay isang napakalakas na estilo at talagang kakaiba. Ano? Bilis, Kenshin! Wala ka ng oras! Tumakbo ka na! Paparating na ang mga pulis para hulihin ka! Tinatakasan mo na nga ang gobyerno. Nakipaglaban ka ba sa mga pulis na mandirigma? Huliin siya! Sandali! Kamahalan! Hindi tama yung ginagawa ninyo. Marami ang tumututol na mamamayan. Pakawalan niyo sila! At parusahan niyo ang lalaking yun dahil sa kanyang pang-api. Himura, nagkita ulit tayo. Alam mo bang 10 taon na kitang hinahanap? Tumubo na po ang bigote niyo. Ginoong Yamagata. Ano? Umayos ka! Sino bang akala mo? Hindi mo pa rin ba naiintindihan? Si Himura ay isang bayani na nagligtas ng maraming buhay ng mga imperialista gamit ang kanyang sandata. Kumilos ka na maayos! Yamagata? Aritomo! Yamagata? Ano? Ano bang ibig mong sabihin? Importante ba siya o ano?
Hindi mo ba alam si Aritomo Yamagata ay pinuno ng imperial ng hukbo ng Meiji, ang politiko nakatayo sa tuktok ng Japan? Meron akong karwaing naghihintay banda ron at meron din akong gustong sabihin sa iyo. Pwede po bang dito nyo na lang sabihin? Kung yan ang gusto mo, Himura, siguro kung wala ka hindi mangyayari ang revolusyon. Bilang isa sa mga tumulong sa bansang ito, gusto kong bigyan ka ng posisyon sa hukbong imperial. Ang iyong mga kasama mula sa revolusyon ay naghihintay sa iyo. Pakiusap, ipairam mo ang iyong lakas sa gobyerno ng Meiji. Himura. Sa kasamaang palad, wala akong nais na kung ano paman, lalo na ang bigyan ng posisyon bilang gantimpala sa pagpatay. Alam ko na, ang iyong biglang paglaho ay isang uri ng pagpapasya na hindi ka na muling papatay ng tao kailanman. Pumatay ka na ng tao, ngunit ito ay isang marangal na aspeto ng revolusyon. Para sa mga taong hindi maaaring aminin na ito ay... Kapangyarihan na pabagsakin sila. Oo. Ang trend sa pag-iisip ay ang lumikha ng mga mayayabang na taong tulad nila. Minsan na kaming nakipaglaban gamit ang aming espada. Hindi para sa kapangyarihan, kung hindi para sa mundong maaaring mamuhay ang mga tao ng masaya. At mukhang nakalimutan nyo na yon. Ang tanging gusto nyo lang ay kapangyarihan. Sandali, Himura. Nagbago na ang lahat. Ito na ang Meiji era ngayon. Pinagbabawal ang sandata at ang samurai ay maglalaho. Pwede mong gawin kahit ano sa Meiji era gamit ang isang espada kahit wala kang kapangyarihan. Alam nyo, nakilala ko lang ang mga taong ito sa pagpapagala-gala ko. At kayang-kaya ko silang protektahan. Hindi ako susuko, Himura. Alam mo, nakilala ko lang sila sa pagpapagala-gala ko. At kayang-kaya ko silang protektahan. Magpoprotekta sa mga tao? Anong problema, Yahiko? Kenshin! Ang dapat mong matutunan ay hindi ang estilo ng mamamaslang, kung hindi ang pagprotekta sa mga tao. Magpalakas ka, gamit ang estilo ng Kashin. Para magprotekta sa ibang tao. O sige! Isa na akong estudyante ni Kaoru! Saan naman nanggaling yun? Estudyante na kaya kita simula pa lang. Pwede ba? Huwag mo ako tutuloy na parang bata! Bata ka pa! Sabi na hindi na ako bata eh! Makulit ka, sinabing bata ka pa eh! Hindi na nga ako bata! Bata ka pa! Huwag kang makulit ha! Ikaw talaga! Estudyante kita! Bakit ka makulit? Ano ka ba? Ikaw makulit ha! Bakit? Lagot ka sa akin! Mahihirapan kita! Hindi! So at natapos naman guys sa ating episode 3 ng Samurai X Tagalog version. Stay tuned in lang pa sa ating episode 4. At kung nagustuhan yung ating video, huwag kalimutang mag-like, mag-comment, i-share ang ating video. Marami pong salamat. Bye-bye!